Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Samar, may isang lalaking kilala ng lahat bilang si Mang Isidro, isang mahirap na sabungero na halos buong buhay ay inialay sa pag-aalaga at pagpapalaban ng manok. Sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, tila balagi siyang tinatalikuran ng swerte. Tuwing araw ng sabong sa sentro ng bayan, siya ang unang dumarating at huling umuuwi. Madalas ay luhaan, bulsa'y walang laman at puso'y puno ng pangamba. May munting kubo si Mang Isidro sa gilid ng sapa, yari sa kawayan at nipa na halos sumuko na sa paglipas ng panahon. Doon siya naninirahan mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang asawa sa karamdaman. Wala silang naging anak at ang tanging kasama niya sa buhay ay ang iilang manok na panabong na inaalagaan niyang parang sariling dugo't laman. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, maririnig ang mahinang tilaok ng kanyang mga alaga. Isa-isa niya silang nililinis, pinapakain at pinapahiran ng langis ang pakpak at paa. Habang ginagawa iyon, palihim siyang nananalangin. Diyos ko, bulong niya, kahit minsan lang, bigyan mo naman ako ng panalo. Kahit sapat lang para makabayad ako ng utang at makakain ng maayos. Ngunit sa bawat laban, tila laging may mas malakas, mas mabilis at mas mabagsik na kalaban ang kanyang manok. Ilang ulit na siyang natalo, ilang beses nang naubos ang puhunan, at ilang beses nang napilitan mangutang sa mga kapitbahay at sa mayamang sabongero sa bayan na si Don Laureano, isang lalaking kilala sa kayabangan at pananamantala sa mga mahihirap. Isidro, minsang wika ni Don Laureano habang inaabot ang ilang baryang utang, kung patuloy kang matatalo, baka pati ang kubo mo'y mapunta sa akin. Ngumiti lamang si Mang Isidro, pilit tinatago ang bigat sa dibdib. Alam niyang wala siyang ibang pagkakakitaan. Ang sabong na lamang ang natitirang pag-asa sa kanyang buhay. Isang hapon, matapos ang isa na namang masaklap na pagkatalo, nagpasya siyang huwag munang umuwi. Mabigat ang kanyang mga paa habang tinatahak ang daan patungo sa kagubatan sa likod ng baryo. Doon, sa gitna ng matatandang puno at makakapal na ugat, matagal nang nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete, kilala sa buong lugar bilang sagradong tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Simula pagkabata, binalaan na siya ng matatanda na huwag lalapit sa punong iyon, lalo na kapag dapit hapon. Ngunit sa gabing iyon, tila may kakaibang puwersang humihila sa kanya roon. Marahil dahil sa matinding pagod o dahil sa desperasyong humahanap ng himala. Umupo siya sa isang malaking ugat ng balete at ipinikit ang mga mata. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang lagaslas ng hangin ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy na dumampi sa kanyang batok. Pagmulat niya ng mata, laking gulat niya nang makita sa kanyang harapan ang isang maliit na nilalang na may maputing balbas. Makinang ang mga mata at suotang kasuotang tila hinabi sa liwanag ng buwan. Bakit ka malungkot, tao? Mahinang tanong ng nilalang. Napatayo si Mang Isidro, nanginginig ang mga tuhod. Ay, ikaw po ba ay... Isang engkanto, sagot nito, may bahagyang ngiti. Matagal na kitang pinagmamasdan. Mabuti ang iyong puso kahit salat ka sa palad. Napatulo ang luha ni Mang Isidro. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagkatalo, ang utang, ang takot na mawalan ng tirahan, at ang pangarap na magkaroon man lang ng payapang buhay. Tahimik na nakinig ang engkanto. Pagkaraan,
Marahan nitong inabot ang kamay ni Mang Isidro at doon inilapag ang isang dahon ng balete na kulay ginto, kumikislap na parang hinugot sa sinag ng araw. Ito ang mutya ng gintong dahon, wika ng engkanto. Sa bawat laban ng iyong manok, kung ikaw ay tapat at hindi sakim, ang dahong ito ang magiging gabay ng iyong kapalaran. Ngunit tandaan mo, dagdag nito, seryoso ang tinig. Kapag ginamit mo ito sa kasakiman o panlilinlang, hindi lamang ang swerte ang mawawala sa iyo. Bago pa makapagsalita si Mang Isidro, unti-unting naglaho ang engkanto sa hangin. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng balete, hawak ang dahong kumikislap sa dilim. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o tunay na himala. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may munting liwanag ng pag-asa na sumilay sa kanyang puso. Mahigpit niyang itinago ang gintong dahon sa bulsa at dahan-dahang umuwi. Hindi alam na sa gabing iyon, tuluyan nang magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Mang Isidro na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi kaba, kundi pag-asa. Matagal siyang nakahiga sa banig, nakatitig sa kisame ng kanyang kubo. Iniisip kung tunay nga bang nangyari ang lahat kagabi o isa lamang iyon sa mga panaginip na likha ng matinding pagod at lungkot. Marahan niyang dinukot sa bulsa ng kanyang lumang salawal ang bagay na iniuwi niya mula sa kagubatan. Nandoon pa rin ang dahon ng balete na kulay ginto. Hindi ito nalalanta, hindi kumukupas. Sa halip, tila lalo pa itong kumikislap sa mahinang liwanag ng umagang pumapasok sa siwang ng dingding. Napangiti si Mang Isidro at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang ngiting iyon ay hindi pilit. Salamat po. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Sa Diyos, sa engkanto o sa kapalaran. Maingat niyang ibinalot ang dahon sa isang pirasong tela at itinago sa dibdib ng kanyang kamisa. Pagkaraan, lumabas siya upang alagaan ang natitirang 3 niyang manok na panabong. Isa sa mga ito ang kanyang pinakapaborito, isang pulang tandang na payat ngunit matapang na tinawag niyang Bagwis. Habang nililinis niya ang kulungan ni Bagwis, napansin niyang kakaiba ang kilos ng manok. Mas maliwanag ang mga mata nito, mas tuwid ang tindig at mas malakas ang tilaok. Parang may bagong siglang dumaloy sa maliit na katawan nito. Hindi nagtagal, kumalat sa baryo ang balita na may malaking sabong sa bayan kinabukasan. Darating daw ang mga tanyag na sabungero mula sa kalapit na lalawigan at malalaki ang pustahan. Isa sa mga pangunahing kalahok ay si Don Laureano na may dalang bantog na manok na halos walang talo sa loob ng 2 taon. Karaniwan, iiwas si Mang Isidro sa ganitong laban. Ngunit ng gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang gintong dahon sa ilalim ng ilaw ng lampara, tila may mahinang tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Huwag kang matakot. Kinabukasan, bitbit si Bagwis sa isang lumang basket. Nagtungo siya sa sentro ng bayan. Puno ng tao ang sabungan, maingay, mausok, at umaalingaw-ngaw ang sigawan ng mga mananaya. Sa isang sulok, nakita niya si Don Laureano na napapalibutan ng mga tauhan. Hawak ang isang dambuhalang itim na tandang na makintab ang balahibo at matalim ang titig. Isidro, tawag ni Don Laureano nang makita siya. May halong pangungutya ang boses. Mukhang may ipupusta ka pa pala. Kaunti lang po. Mahinahong sagot ni Mang Isidro. Inilabas ang iilang baryang natitira sa bulsa.
Nagkatinginan ang mga tao at may ilang napatawa. Alam ng lahat ang kanyang malas sa sabong. Nang magsimula ang laban, marahang hinaplos ni Mang Isidro ang dibdib ng kanyang kamisa kung saan nakatago ang gintong dahon. Tahimik siyang nanalangin. Pagbitaw ng 2 manok sa gitna ng bilog, agad sumugod ang itim na tandang ni Don Laureano, mabilis at mabangis. Sa unang salpok pa lamang, tila mapapahamak na si Bagwis. Ngunit sa isang iglap, parang may kumislap na liwanag sa mga mata nito. Umiwas si Bagwis sa hampas at sa halip na umatras, buong tapang itong sumugod pabalik. Isang matalim na sipa, kasunod ang mabilis na tuka, at sa unang pagkakataon napaatras ang bantog na manok ni Don Laureano. Nagulat ang mga tao. Anong nangyayari? Bulong ng ilan. Habang tumatagal ang laban, lalo pang lumalakas si Bagwis. Ang bawat galaw nito ay tila eksakto, parang ginagabayan ng di nakikitang kamay. Sa huling sandali, sa isang biglang pagtalon at matinding sipa, tuluyang bumagsak ang itim na tandang. Tumahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkaraan, sumabog ang sigawan. Panalo si Isidro. Nang manginig ang mga kamay ni Mang Isidro habang inaabot sa kanya ang unang panalong salapi matapos ang napakaraming taon ng pagkatalo. Hindi man kalakihan ng halaga, sapat iyon upang mabayaran ang ilan sa kanyang utang at makabili ng pagkain sa loob ng ilang araw. Lumapit si Don Laureano, pilit itinatago ang inis. Mukhang sinuwerte ka ngayon, malamig nitong wika. Ngumiti lamang si Mang Isidro at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Sa kanyang dibdib, naman niyang uminit ng bahagya ang gintong dahon, parang nagpapaalala. Sa gabing iyon, habang binibilang niya ang kanyang unang panalo, hindi na siya nagduda. Ang mutya ng gintong dahon ay tunay ngang himala. Ngunit hindi niya alam na ang balitang iyon ay mabilis nakakalat at maraming matang maiinggit, maghahangad at magbabalak na agawin ang lihim ng kanyang biglaang swerte. Mula nang manalo si Mang Isidro sa laban na iyon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Hindi na siya ang sabungerong laging talunan na pinagtatawanan sa sabungan. Sa halip, naging paksa siya ng bulungan. Ang mahirap na lalaki na biglang tinalo ang bantog na manok ni Don Laureano. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Isidro at agad tinungo ang palengke upang bumili ng mas masustansyang pagkain para kay Bagwis. Sa unang pagkakataon, nakabili siya ng mais, bitamina at kahit kaunting karne para sa kanyang alaga. Habang pinapakain niya ang manok, marahan niyang hinaplos ang balahibo nito. Salamat sa iyo, kaibigan, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hindi lamang si Bagwis ang dapat pasalamatan. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang sumali sa maliliit na laban. Hindi niya agad ginamit ang mutya sa malalaking pustahan, alinsunod sa babala ng engkanto na huwag maging sakim. Sa bawat laban, bago siya pumasok sa sabungan, palihim niyang inilalabas ang gintong dahon. Idinadasal na sana'y maging tapat siya sa lahat ng gagawin. At sa bawat laban, halos hindi siya natalo. Hindi man palaging madali, ngunit tila laging may paraan si Bagwis upang makaligtas at manaig sa huli. Unti-unti, nadagdagan ang laman ng kanyang bulsa. Nakabayad siya ng ilang utang, nakapagpalit ng sirang bubong sa kanyang kubo, at nakabili ng bagong kulungan para sa kanyang mga manok. Napansin din ng mga tao ang kanyang pagbabago. Parang iba na ang aura ni Isidro, bulong ng isang sabongero. May sikreto yan, hinala ng isa pa.
Lalo itong ikinabahala ni Mang Isidro. Hindi niya nais na mapansin ng labis, kaya't sinikap niyang manatiling simple, hindi nagyayabang, hindi nagpapakita ng kayabangan, at patuloy na tumutulong sa mga kapitbahay kapag may sobra siyang pagkain o barya. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bayan, may napansin siyang 2 aninong sumusunod sa kanya sa madilim na daan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinagmasdan niya ang paligid, hawak ng mahigpit ang supot ng perang kinita niya sa maghapon. Bigla may humarang sa kanyang harapan. "Magandang gabi, Mang Isidro!" Malamig na bati ng isang lalaking nakatakip ang muka. "Mukhang maswerte ka na ngayon." Lumabas ang isa pang lalaki sa likuran niya. Wala silang sandata, ngunit malinaw ang balak. "Hindi po ako mayaman," nanginginig na sagot ni Mang Isidro. "Kaunti lang ang dala kong pera." "Hindi pera ang hanap namin," sabi ng unang lalaki. "Gusto naming malaman kung paano ka biglang nananalo." Nanlaki ang mga mata ni Mang Isidro. Hindi siya sumagot, ngunit kusang napahawak ang kanyang kamay sa dibdib sa kinaroroonan ng gintong dahon. Napansin iyon ng mga lalaki. "Ano yan?" tanong ng isa, may halong pagnanasa ang tingin. Bago pa sila makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang paligid na parang tinamaan ng liwanag ng kidlat kahit walang ulan. Napaatras ang 2 lalaki, napasigaw sa takot. Sa gitna ng hangin, tila may mahinang tinig na bumubulong. Isang tinig na hindi marinig ni Mang Isidro, ngunit malinaw na narinig ng kanyang mga kalaban. Nang humupa ang hangin, nagtatakbuhan palayo ang 2 lalaki, nanginginig sa sindak. Naiwang mag-isa si Mang Isidro sa gitna ng daan, hingal na hingal. Marahan niyang inilabas ang gintong dahon. Mas maliwanag ang kislap nito kaysa dati at tila may bahid ng init. Noon niya tuluyang naunawaan. Hindi lamang ito mutya ng swerte. Ito rin ay bantay. Mula sa gabing iyon, mas naging maingat si Mang Isidro. Hindi na siya basta-basta lumalabas sa gabi at hindi na rin siya nagdadala ng malaking pera. Ngunit kahit anong ingat niya, hindi na mapipigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa kanyang kakaibang kapalaran. At sa isang sulok ng bayan, may isang lalaking tahimik na nagmamasid, si Don Laureano. Sa kanyang mga mata, hindi na inggit lamang ang naroon, kundi isang masamang balak na unti-unting hinuhubog sa dilim. Hindi na mapakali si Don Laureano mula nang masaksihan ang sunod-sunod na panalo ni Mang Isidro. Sa bawat araw ng sabong, tahimik siyang nakaupo sa kaniyang marangyang pwesto, kunwaring walang pakialam, ngunit sa loob-loob niya ay kumukulo ang galit at pagtataka. "Imposible," pabulong niyang sambit minsan habang pinagmamasdan si Bagwis na muling nagwagi. Ang lalaking iyon ay minsan ay hindi nanalo, tapos ngayoy parang hindi tinatalaban ng malas. Ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan, si Tomas, isang lalaking kilala sa bayan bilang tuso at mahilig sa lihim na gawain. "Bantayan mo si Isidro," utos ni Don Laureano, mahina ngunit mariin ang tinig. "Alamin mo kung ano ang dahilan ng bigla niyang swerte, kahit anong paraan." Yumuko si Tomas at agad tumalima. Samantala, patuloy ang payapang pamumuhay ni Mang Isidro. Hindi man siya naging mayaman agad, sapat na ang kanyang kinikita upang unti-unting mabago ang anyo ng kanyang buhay. Nakapagpalit siya ng matibay na bubong, nakabili ng mas maayos na higaan at nakapag-impok pa ng kaunti. Ngunit higit sa lahat, bumalik sa kanya ang dignidad. Hindi na siya nilalapitan ng mga tao para lang kutyain. Sa halip, may ilan nang humihingi ng payo kung paano mag-alaga ng manok.
at may mga batang bumabati sa kanya ng may paggalang. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kulungan, napansin niyang may isang estrangherong lalaking nakatayo sa di kalayuan, tila may hinihintay. Nang mapansin nitong tinitingnan siya, agad itong umalis. Hindi niya pinansin iyon. Inisip na isa lamang marahil sa mga usisero. Ngunit kinagabihan, habang siya'y naghahapunan ng simpleng kanin at tinuyo, may narinig siyang kaluskos sa likod ng kubo. Agad siyang tumayo, hawak ang isang lumang itak. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Marahan niyang binuksan ang pinto sa likod at tumambad sa kanya ang madilim na bakuran. Tahimik ang paligid, ngunit malinaw na may gumalaw sa damuhan. Nang lapitan niya ang kulungan ng mga manok, laking gulat niya nang makita si Bagwis na nakahandusay, nanginginig, at may bahid ng dugo sa pakpak. "Bagwis!" sigaw niya, agad nilapitan ang kanyang alaga. May mga bakas ng karayom sa hita ng manok. Napatigil ang mundo ni Mang Isidro. May naglason. Buong gabi niyang inalagaan si Bagwis. Nilinis ang sugat, pinainom ng mga halamang gamot, at halos hindi pumikit sa pag-aalala. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, marahan niyang inilabas ang gintong dahon. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito hiniling na magdala ng panalo. "Huwag mo pong kunin sa akin ang kaibigan ko," pakiusap niya, luha ang tinitigan ng mutya. Unti-unting uminit ang dahon at naglabas ng banayad na liwanag. Ipinatong niya ito malapit sa dibdib ni Bagwis. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang panginginig ng manok at unti-unting bumalik ang maayos nitong paghinga. Pagsikat ng araw, buhay pa si Bagwis. Bagaman mahina, malinaw na ligtas na ito sa panganib. Napaupo si Mang Isidro sa lupa, humahagulgol sa pasasalamat. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, sa loob ng malaking bahay ni Don Laureano, tahimik na nakaupo ang mayamang sabongero, nakatitig sa ulat ni Tomas. "Bigo po kami," mahinang sabi ng tauhan. "Ngunit sigurado akong may itinatagong anting-anting ang matanda." Nagliwanag ang mga mata ni Don Laureano. Kung ganoon, mabagal niyang wika, hindi na sapat ang paninira sa manok. Isinara niya ang kamao at ngumiti ng malamig. "Kailangan nating kunin ang mutya." Mabilis na kumalat sa bayan ang balita na muling lalaban si Bagwis sa isang malaking sabong sa darating na kabilugan ng buwan. Isa iyon sa pinakaabangang laban ng taon at halos lahat ng tanyag na sabongero ay magtitipon. Tahimik lamang si Mang Isidro habang inihahanda ang kanyang alaga. Hindi niya alam na sa likod ng balitang iyon, isang masinsing bitag ang unti-unting hinahabi. Sa utos ni Don Laureano, kumilos muli si Tomas at ang dalawa pang tauhan. Hindi na nila balak saktan ng manok. Ang tunay nilang target ay ang mutya. Isang gabi, bago ang sabong, may dumating sa kubo ni Mang Isidro na isang matandang babae, nakabalabal ng itim at may tungkod na kahoy. "Magandang gabi, hiho," paos nitong bati. "Naligaw ako sa daan. Maaari ba akong humingi ng kaunting tubig?" Hindi nagatubili si Mang Isidro. "Opo, sandali lang po." Habang abala siyang sumasali ng tubig, palihim na sinulyapan ng matanda ang loob ng kubo. Napansin niya ang munting kahon sa gilid ng higaan. Doon karaniwang itinatago ni Mang Isidro ang gintong dahon kapag natutulog. Pag-abot niya ng tubig, ngumiti ang matanda. "Maraming salamat. Naway pagpalain ka." Umalis ito nang hindi na nagtagal. Hindi alam ni Mang Isidro na ang matandang iyon ay tauhan lamang ni Don Laureano, bihasa sa panlilinlang. Kinagabihan, habang mahimbing ang kanyang tulog, dahan-dahang binuksan ang bintana ng kubo.
Isang anino ang pumasok, tahimik na parang hangin. Maingat nitong nilapitan ng higaan at kinuha ang munting kahon. Ngunit nang buksan niya ito, wala siyang nakita. Sa halip, biglang kumislap ang loob ng kahon at isang matinding liwanag ang sumabog sa silid. Napaatras ang magnanakaw, napasigaw sa takot at sa isang iglap ay parang may humampas na hindi nakikitang kamay sa kanyang dibdib. Lumipad siya palabas ng bintana at bumagsak sa damuhan na walan ng malay. Nagising si Mang Isidro sa ingay. Lumabas siya, hawak ang itak at nakita ang isang lalaking nakahandusay sa lupa. Nakilala niya ito, isa sa mga tauhan ni Don Laureano. Agad niyang naunawaan. "Hindi ko kayo inaaway." Mahinahon ngunit mariing sabi niya habang tinitingnan ng walang malay na lalaki. "Kung ano mang balak ninyo, itigil na ninyo." Kinabukasan, kumalat ang balita na may tauhan ni Don Laureano na misteryosong nahimatay sa bakuran ni Mang Isidro. Naging palaisipan iyon sa marami, ngunit mas lalong nagdilim ang mukha ni Don Laureano nang marinig ang nangyari. May kapangyarihan talaga. Bulong niya nanginginig sa galit at pananabik. At lalo ko itong gugustuhin. Dumating ang araw ng malaking sabong. Puno ang sabungan, mas maingay at mas masikip kaysa dati. Malalaki ang pustahan at ang huling laban ng araw ay ang inaabangan ng lahat. Si Bagwis laban sa bagong kampeon ni Don Laureano, isang dambuhalang tandang na tinawag na Itim na Halimaw. Bago pumasok sa bilog, lumapit si Don Laureano kay Mang Isidro. Isang huling hamon, malamig nitong sabi. "Kung matalo ka ngayon, kakalimutan ko na ang lahat ng utang mo." Napatingin si Mang Isidro sa kanya. Alam niyang may kapalit ang alok na iyon. "Kung manalo naman ako?" tanong niya. Ngumiti si Don Laureano. "Sa'yo na ang dobling puhunan." Tahimik na tumango si Mang Isidro. Habang naghahanda ang dalawang manok, marahan niyang hinawakan ang dibdib kung saan nakatago ang mutya. Ngunit sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na parang wala roon ang dahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang sinuri ang bulsa, ang kamisa, ang buong katawan. Wala. Nawala ang gintong dahon. Tumunog ang kampana. Nagsimula ang laban. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming panalo, pumasok si Mang Isidro sa bilog na walang gabay, walang proteksyon, at walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa kanyang kapalaran. Parang tumigil ang paghinga ni Mang Isidro habang pinagmamasdan ang dalawang manok na naglalaban sa gitna ng bilog. Sa kanyang dibdib, walang init, walang kislap, wala ang mutya na naging sandigan ng kanyang pag-asa. Sa unang salpukan, agad niyang nakita ang kaibahan. Hindi tulad ng dati, si Bagwis ay tila nag-aalangan. Mabagal ang galaw, may kaba sa bawat pag-iwas. Samantalang ang itim na halimaw ni Don Laureano ay rumaragasa na parang bagyong walang awa. Sumigaw ang mga tao, nagsigawan ang mga mananaya at sa bawat hampas ng pakpak at tuka, parang tinutusok ang puso ni Mang Isidro. "Laban, Bagwis, laban," pabulong niyang dasal. Ngunit sa isang matinding sipa, tumilapon si Bagwis at bumagsak sa buhangin. Tumayo pa ito, pilit lumalaban, ngunit kita sa mga mata nito ang panghihina. Sa huling sandali, isang malakas na saksak ang tumama sa dibdib ni Bagwis. Bumagsak ang kanyang alaga. Tumunog ang kampana. Tapos na ang laban. Nanlumo si Mang Isidro. Hindi niya napansin ang sigawan ng mga tao, ang halakhakan ng ilan,
at ang palakpak ng mga tauhan ni Don Laureano. Ang tanging nakita niya ay ang katawan ni Bagwis na hindi na gumagalaw. Lumapit siya sa gitna ng bilog, lumuhod, at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang alaga. "Patawad, patawad kaibigan," bulong niya, habang pumapatak ang luha sa balahibo ng manok. Sa sandaling iyon, narinig niya ang malamig na halakhak ni Don Laureano sa kanyang likuran. "Sa wakas, bumalik ka na sa dati mong lugar," mapanuyang sabi nito. Isang talunan. Hindi sumagot si Mang Isidro. Tahimik siyang umuwi, bitbit ang bangkay ni Bagwis at inilibing ito sa likod ng kanyang kubo sa ilalim ng maliit na punong bayabas. Sa gabing iyon, wala na siyang pera, wala na siyang alaga, at higit sa lahat, wala na ang mutya. Sa gitna ng kanyang dalamhati, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang batang lalaki, marumi ang damit at nanginginig sa lamig. "Kuya Isidro," mahina nitong sabi. "Pinapasabi po ng matandang babae. Nakuha na po nila ang hinahanap nila." Nanlaki ang mga mata ni Mang Isidro. "Sino? Saan?" "Sa bahay po ni Don Laureano," sagot ng bata. "Nakita ko po kagabi. May kumikislap na dahon silang pinag-aagawan." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Isidro. Ang mutya ay nasa kamay na ni Don Laureano. Napasandal siya sa dingding, nanginginig sa galit at takot. Alam niyang sa oras na mapasakamay ng masamang tao ang mutya, tiyak na gagamitin ito sa kasakiman at panlilinlang. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang lumamig ang hangin sa loob ng kubo. Unti-unting nagdilim ang paligid at sa harap niya'y muling lumitaw ang engkantong unang nagbigay sa kanya ng mutya. "Hindi pa tapos ang laban, Isidro," mahinahong wika ng engkanto. "Ngunit ngayon, mas mabigat ang pagsubok. Paano ko po mababawi ang dahon?" Luhang tanong niya. "Wala na po akong lakas, wala na akong manok, wala na akong pera." Ngumiti ang engkanto ng marahan. "Ang mutya ay hindi lamang ginto at hiwaga. Ito'y sumusunod sa puso ng may hawak. Kung ang hahawak nito ay sakim, ito mismo ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit kailangan mo itong harapin," dagdag nito. "Hindi para sa yaman, kundi para sa katarungan." Sa huling mga salita, iniabot ng engkanto kay Mang Isidro ang isang maliit na balahibo. Ang balahibo ni Bagwis, kumikislap sa banayad na liwanag. "Ito ang magiging gabay mo." Pagkatapos, naglaho ang engkanto. Naiwang mag-isa si Mang Isidro sa gitna ng kanyang kubo. Hawak ang mahiwagang balahibo at sa unang pagkakataon, matapos ang matinding pagkatalo, muling nag-alab ang isang bagong apoy sa kanyang puso. Hindi apoy ng paghahangad sa yaman, kundi apoy ng tapang. At sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng malaking bahay ni Don Laureano, hawak ng mayamang sabongero ang gintong dahon. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, nagsimula na ang unti-unting pagkagiba ng sarili niyang kapalaran. Hindi mapakali si Don Laureano ng gabing iyon. Sa loob ng kanyang marangyang silid, paulit-ulit niyang inilalabas at tinititigan ang gintong dahon ng balete. Sa liwanag ng lampara, kumikislap ito na parang buhay, at sa bawat kislap ay tila may bulong na umaabot sa kanyang pandinig. "Sa akin ka na ngayon," mahinang sambit niya, may ngiting puno ng pagnanasa. "Sa wakas, ako na ang magiging pinakamakapangyarihang sabongero sa buong lalawigan." Kinabukasan, agad niyang ipinatawag ang kanyang mga tagapag-alaga ng manok. Pinili niya ang pinakamalakas at pinakamabangis sa lahat ng kanyang alaga
isang puting tandang na tinawag niyang kidlat. Ipinatago niya ang gintong dahon sa ilalim ng tali ng kulungan ni Kidlat. Ayon sa narinig niyang bulong sa kanyang isipan na iyon daw ang magpapalakas sa manok. At tunay ngang nagsimula ang himala. Sa unang laban ni Kidlat matapos makuha ang mutya, halos hindi man lamang nasugatan ng tandang. Ang bawat sipa nito ay tila may dalang apoy at ang bawat iwas ay parang sinabayan ng hangin. Sunod-sunod ang panalo ni Don Laureano at sa loob lamang ng ilang araw, nadoble ang kanyang yaman. Ngunit kasabay ng pagdami ng kanyang salapi, unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Naging mas mainitin ang ulo niya, mas mapang-api sa mga tauhan at mas sakim sa pustahan. Hindi na siya nakontento sa malalaking laban sa bayan. Naghahanap siya ng mas malalaki, mas mapanganib, at mas marangyang sabong sa malalayong lugar. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng ginto, bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa dibdib. Napahawak siya sa puso, hingal na hingal, ngunit nang humupa ang sakit, inakala niyang dahil lamang iyon sa pagod. Ngunit mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga manok niyang dati malulusog ay biglang nagkakasakit. Ang ilan ay namamatay nang walang malinaw na dahilan. Sa kanyang bahay may mga tunog na tila may naglalakad sa bubong tuwing hating gabi at sa mga salamin, minsan ay may nakikita siyang aninong hindi kanya. Isang gabi, habang mahimbing ang kanyang tulog, napanaginipan niya ang engkanto ng balete. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang higaan, malamig ang titig. Ang mutya ay hindi para sa sakim, wika ng engkanto sa panaginip. Ang hiniram mong kapangyarihan ay may kapalit. Nagising si Don Laureano na pawis, nanginginig sa takot. Ngunit sa halip na magsisi, lalo lamang siyang nagalit. "Wala kang karapatan," sigaw niya sa dilim. "Sa akin na ito." Kinabukasan, naghanda siya para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Isang sabong na dadaluhan ng mga tanyag na sabongero mula sa Maynila. Ipinusta niya halos kalahati ng kanyang yaman kay Kidlat, tiyak na tiyak sa panalo. Hindi niya napansin na sa gilid ng sabungan, tahimik na nakatayo si Mang Isidro. May suot na lumang kamisa, hawak sa palad ang mahiwagang balahibo ni Bagwis. Hindi siya dumating upang magpusta. Dumating siya upang wakasan ang sumpa. Habang naghahanda ang dalawang manok sa bilog, marahang ipinikit ni Mang Isidro ang mga mata at idinikit sa dibdib ang balahibo. "Kung may natitira pa pong awa," bulong niya, "ituloy ninyo ang katarungan." Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng sabungan. Kumislap ang mga ilaw ng lampara at sa isang iglap may naramdaman si Don Laureano na matinding init sa bulsa ng kanyang Amerikana. Inilabas niya ang gintong dahon. Sa harap ng kanyang mga mata, unti-unting nagdilim ang kulay nito. Mula ginto ay naging kulay abo, saka naging itim na parang nasunog. "Hindi! Hindi!" sigaw niya. Kasabay noon sa unang salpukan ng laban, nadapa si Kidlat, parang nawalan ng lakas. Sa ikalawang sipa ng kalaban, bumagsak ito at hindi na muling tumayo. Tumunog ang kampana. Natalo si Don Laureano. Napatayo siya, nanginginig sa galit at takot. Sa kanyang kamay biglang nag-init ang itim na dahon at sa isang iglap napaso ang kanyang palad. Napabitaw siya at bumagsak sa lupa ang mutya, unti-unting nagiging abo. Sumigaw ang mga tao sa gulat. Sa gitna ng kaguluhan, may isang aninong lumitaw sa tabi ng abo, ang engkanto ng balete. Ang kapangyarihan ay ibinabalik sa pinanggalingan. Wika nito sa malakas na tinig na narinig ng iilan, at ang sakim ay iniiwan sa sariling kapahamakan.
Pagkatapos naglaho ito. Naiwan si Don Laureano sa gitna ng sabungan. Wala ng mutya, wala ng panalo, at sa isang iglap wala na ring yaman, sapagkat ang kalahati ng kanyang ari-arian ay napunta sa kamay ng kanyang mga kalaban sa pustahan. At sa isang sulok, tahimik na tumalikod si Mang Isidro. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang landas. Ngunit alam din niyang malapit na ang wakas ng kanyang pagsubok. Tahimik na umalis si Mang Isidro sa sabungan, hindi nilingon ang kaguluhan sa likuran. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matinding pagkatalo, hindi na iyon bigat ng panghihinayang kundi bigat ng pag-asa. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang mahiwagang balahibo ni Bagwis. Bahagya itong kumikislap, parang nagtuturo ng daan. Hindi siya umuwi sa kanyang kubo. Sa halip, tinahak niya ang madilim na landas patungo sa kagubatan, sa lugar kung saan unang ibinigay sa kanya ang mutya. Malalim na ang gabi nang marating niya ang dambuhalang puno ng balete. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita. Lumuhod siya sa ilalim ng puno at inilapag sa lupa ang balahibo. Hindi ko na po hinahanap ang yaman, marahan niyang wika. Gusto ko lamang pong itama ang nagawang mali at ibalik ang mutya sa dapat nitong paglagyan. Matagal ang katahimikan. Pagkaraan, unti-unting umihip ang malamig na hangin at sa harap niya'y lumitaw muli ang engkanto ng balete. Mas maliwanag at mas marangal ang anyo kaysa dati. Malinis pa rin ang iyong puso, Isidro. Wika nito, kaya't hindi ka namin pinabayaan. Marahan itong kinuha ang balahibo at sa isang iglap, naglaho iyon na parang usok. Sa halip sa palad ni Mang Isidro ay muling lumitaw ang gintong dahon ng balete. Mas maningning kaysa dati, ngunit mas banayad ang kislap. Nabigo ang sakim, ngunit ang mutya ay hindi nasira. Paliwanag ng engkanto. Nagpahinga lamang ito sa abo upang linisin ang sarili sa kasamaan. Napatulo ang luha ni Mang Isidro. Ibig sabihin po, maaari ko pa itong gamitin? Hindi na tulad ng dati, sagot ng engkanto. Ang mutyang ito ay hindi na para sa panalo sa sabong. Ito'y para sa bagong landas ng iyong buhay. Nagulat si Mang Isidro. Bagong landas? Tumango ang engkanto. Hindi ka na nilikha upang maghanap ng yaman sa dugo at laban. Ang swerte na ibibigay ng mutyang ito ay yaong magmumula sa kapayapaan at kabutihan. Sa mga salitang iyon, unti-unting nagbago ang anyo ng dahon. Hindi na ito kasing kinang ng dati, ngunit naging mas malinaw at mas dalisay ang kulay. Tila gintong hinubog sa liwanag ng umaga. Kung itatago mo ito sa iyong dibdib, dagdag ng engkanto, hindi ka na muling magugutom, hindi ka mawawalan ng tahanan, at may darating na mga pagkakataong magpapayaman sa iyo nang hindi mo kailangang manakit o manlinlang. Nagpasalamat si Mang Isidro ng buong puso. Yumuko siya at muling inabot ang mutya. Bago tuluyang maglaho, tumingin sa kanya ang engkanto at nagwika. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa linis ng konsensya. Nang mawala ang liwanag, naiwan si Mang Isidro sa ilalim ng balete, hawak ang bagong anyo ng mutya at may ngiti sa labi. Sa kanyang pag-uwi, tila mas maliwanag ang daan at mas magaan ang bawat hakbang. Kinabukasan, ibinenta niya ang natitirang mga gamit sa sabong, ang mga patalim, tali at kulungan. Hindi na siya muling pumasok sa bilog ng laban. Sa halip, ginamit niya ang kaunting ipon upang mag-alaga ng mga manok para sa itlog at karne
at nagsimulang magtanim ng gulay sa bakanting lupa sa tabi ng kanyang kubo. At doon, sa simpleng buhay na iyon, unti-unting nagsimulang dumaloy ang bagong swerte. Hindi sa isang iglap, hindi sa isang malaking panalo, kundi sa araw-araw na biyaya na tahimik ngunit totoo. Ngunit ang huling pagsubok ay hindi pa tapos. Dahil sa isang sulok ng bayan, may isang taong hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo. Isang taong sugatan ng dangal at puno ng galit. At ang kanyang pangalan ay si Don Laureano. Hindi tuluyang nawala si Don Laureano sa bayan matapos ang kanyang malaking pagkatalo. Bagaman naubos ang kalahati ng kanyang yaman at gumuho ang kanyang reputasyon, nanatili siyang tahimik sa kanyang malaking bahay sa gilid ng ilog. Tila sugatang hayop na nagkukubli sa dilim. Ngunit sa kanyang dibdib, lalong umapoy ang galit. Sa bawat gabi, pinagmamasdan niya mula sa bintana ang ilaw ng mga kubo sa baryo. At sa bawat ilaw ay naaalala niya ang mukha ni Mang Isidro, ang lalaking sa kanyang paningin ay umagaw ng lahat ng dapat sanay kanya. Hindi pa tapos. Pabulong niyang sambit habang mahigpit na kinukuyom ang kamao. Sa isang lihim na silid sa ilalim ng kanyang bahay, ipinatawag niya ang isang matandang lalaki na matagal na niyang kakilala, si Mang Oldarico, isang albularyong kilala sa malalayong lugar dahil sa kaalaman nito sa madilim na hiwaga. Gusto kong bawiin ang lahat, maring utos ni Don Laureano. Hindi lang ang yaman ko, kundi ang kapalaran niya. Tahimik nang ngumiti si Mang Oldarico. Ipinakita ang mga ngiping nanilaw sa katandaan. May paraan, mabagal nitong sagot. Ngunit mapanganib. Ang mutyang hawak ng lalaking iyon ay hindi na basta-bastang anting-anting. Igigit ko, sagot ni Don Laureano. Kahit anong kapalit. Sa mga sumunod na araw, may mga kakaibang balitang kumalat sa baryo. May mga hayop na biglang nagkakasakit. May mga pananim na natutuyo kahit sagana sa ulan. At sa gabi, may mga batang nagsasabing may nakikitang anino sa tabi ng balete sa gubat. Samantala, tahimik ang pamumuhay ni Mang Isidro. Masaya siya sa kanyang munting bukirin. May mga tanim na gulay, may mga inahing manok na nangingitlog araw-araw, at may ilang kapitbahay na tinutulungan niya kapag may sobra siyang ani. Hindi na siya yumayaman ng biglaan, ngunit hindi na rin siya nagugutom. Ngunit isang umaga, paggising niya, laking gulat niya nang makita ang kanyang mga tanim na halos lahat ay nalanta sa magdamag. Ang mga dahon ay parang sinunog ng init kahit malamig ang hangin. Kinabahan siya. Inilabas niya ang mutya mula sa kanyang dibdib. Maputla ang kislap nito at tila mabigat ang pakiramdam sa kanyang palad. Kinagabihan, habang nagdarasal siya sa loob ng kubo, biglang bumukas ang pinto ng walang hangin. Pumasok ang malamig na simoy at kasunod nito'y isang aninong hugis tao. Napaatras si Mang Isidro, nanginginig sa takot. Hindi mo na dapat ibinalik ang mutya, paos na tinig ang umalingaw-ngaw. Iyan ay para sa mga may kapangyarihan, hindi para sa mga hamak. Unti-unting luminaw ang anyo ng anino, si Mang Oldarico, ang albularyo. Ngunit ang mga mata nito'y kulay abo at tila walang buhay. Umalis ka rito, maring sabi ni Mang Isidro. Pilit pinatatatag ang loob. Ngumiti ang albularyo. Huli na, ibinigay mo na sa akin ang daan. Iwinasiwas nito ang tungkod at biglang nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Mang Isidro ang matinding bigat sa dibdib, parang may humihigop ng kanyang lakas.
Sa huling lakas niya, mahigpit niyang hinawakan ang mutya at nanalangin. Kung may natitira pa pong kapangyarihan, ipagtanggol ninyo ako. Biglang kumislap ang gintong dahon at naglabas ng liwanag na pumuno sa kubo. Napasigaw ang albularyo at napaatras, natatakpan ng mukha. Hindi maaari, sigaw nito. Sa isang iglap, naglaho ang anino na parang usok. Pagkatapos ng gabing iyon, nagkasakit si Mang Isidro. 3 araw siyang nilagnat at halos hindi makabangon. Inalagaan siya ng kanyang mga kapitbahay at sa kanilang tulong, unti-unti siyang gumaling. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Sa kabilang panig ng bayan, si Don Laureano ay lalong nabaliw sa galit. Nang mabalitaan niyang nabigo si Mang Oldarico, ibinato niya sa dingding ang mga natitirang ginto sa kanyang kahon. Kung hindi sa hiwaga, sa dahat ko ito tatapusin, bulong niya. At sa gabing iyon, lihim siyang nagpadala ng mga tauhan patungo sa kubo ni Mang Isidro. Hindi upang magnakaw, kundi upang tuluyang wakasan ang buhay ng lalaking sumira sa kanyang kapalaran. Tahimik ang gabi sa baryo, ngunit sa paligid ng kubo ni Mang Isidro, may 3 aninong dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Mga tauhan ni Don Laureano, armado ng patalim at galit sa dibdib. Sa loob ng kubo, mahimbing na natutulog si Mang Isidro, pagod pa rin sa sakit na kanyang pinagdaanan. Sa kanyang dibdib nakapatong ang gintong dahon ng balete, mahina ngunit malinaw ang kislap. Nang marahan ng buksan ng isa sa mga lalaki ang pinto, biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang mutya at tila nagising si Mang Isidro sa isang biglaang bangungot. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang 3 lalaking papasok sa kanyang kubo. "Anong gusto ninyo?" Nanginginig ngunit matatag niyang tanong. "Patawad, matanda," malamig na sagot ng isa. "Utos lang." Bago pa sila makalapit, biglang nagliwanag ang buong kubo. Mula sa mutya, lumabas ang sinag na parang liwanag ng bukang liwayway. Napasigaw ang mga lalaki at napaatras, natatakpan ang kanilang mga mata. Sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang engkanto ng balete, marangal at makapangyarihan ng anyo. "Hanggang dito na lamang ang inyong kasamaan," malakas na wika nito. Sa isang kumpas ng kamay, tila may hangin na humila sa 3 lalaki palabas ng kubo at ibinagsak sila sa lupa sa di kalayuan. Nawalan sila ng malay at hindi na muling nagising sa loob ng bakuran ni Mang Isidro. Pagkatapos, humarap ang engkanto kay Mang Isidro. "Natapos na ang huling pagsubok mo," marahan nitong wika. "Ngunit may isa pang dapat harapin." Sa sandaling iyon, biglang may sumigaw sa labas. Si Don Laureano mismo ang dumating, dala ang huling natitirang galit at kahihiyan. "Isidro," sigaw niya, "ibalik mo sa akin ang lahat ng kinuha mo." Lumabas si Mang Isidro ng kubo, kasunod ang engkanto. Sa liwanag ng buwan, malinaw ang anyo ng dating mayamang sabungero. Gusot ang damit, maputla ang muka at baliw na baliw ang mga mata. "Wala ako kinuha sa iyo," mahinahong sagot ni Mang Isidro. "Ikaw ang sumira sa sarili mong kapalaran." "Sinungaling!" sigaw ni Don Laureano at biglang sumugod, hawak ang patalim. Sa isang iglap, humarang ang engkanto. Tumigil si Don Laureano sa ere na parang tinablan ng di nakikitang pader. Nabitiwan niya ang patalim at napaluhod sa lupa. "Ang kasakiman mo ang naging sumpa mo," wika ng engkanto. "At ngayon, ikaw mismo ang haharap sa bunga ng iyong mga gawa." Sa harap ng mga mata ni Mang Isidro, unti-unting nanghina si Don Laureano. Para bang biglang nawala ang lahat ng lakas at yabang sa kanyang katawan.
Umiyak siya, humagulgol na parang bata. Ayoko ng ganito. Patawarin ninyo ako. Lumapit si Mang Isidro at marahang nagsalita. Kung tunay ang pagsisisi mo, magsimula ka muli. Hindi pa huli ang lahat. Sa huling lakas niya, tumango si Don Laureano. Pagkaraan, dumating ang mga tao sa baryo. Ginising ng sigawan. Dinala nila si Don Laureano sa tribunal ng bayan at doon tuluyan siyang nahatulan sa lahat ng kanyang kasalanan. Panlilinlang, pananakit at pananakot. Ang kanyang natitirang ari-arian ay ipinamigay sa mga taong kanyang inapi. At sa wakas, tuluyang naglaho ang dilim sa baryo. Wakas, ang tunay na kayamanan. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Mang Isidro. Ang kanyang maliit na bukirin ay naging masagana. Ang kanyang mga inahing manok ay dumarami. Ang kanyang mga tanim ay laging may ani. At ang kanyang kubo ay napalitan ng isang maliit ngunit matibay na bahay na tinulungan ng buong baryo na itayo. Hindi siya naging pinakamayaman sa bayan. Ngunit siya ang naging pinakamagalang. Madalas siyang lapitan ng mga tao para humingi ng payo. At sa bawat pagkakataon, iisa lamang ang sinasabi niya. Ang swerte ay hindi dapat inaagaw. Ito'y ibinibigay sa marunong maghintay at marunong magpasalamat. Isang umaga, bumalik siya sa ilalim ng puno ng balete. Dala ang gintong dahon. Maraming salamat po, bulong niya. Handa ko na po itong ibalik. Ngunit nang ilapag niya ito sa lupa, unti-unti itong nagliwanag at naglaho na parang sinag ng araw. Sa hangin, narinig niya ang huling tinig ng engkanto. Hindi mo na kailangan ng mutya. Ang puso mo na ang iyong kayamanan. Ngumiti si Mang Isidro at tahimik na umuwi. At mula noon, nabuhay siya ng payapa, malayo sa sabong, malayo sa kasakiman at malapit sa tunay na ligaya. Wakas,